Napakaganda. At sa tingin ko, ang mga kababayan natin ay ganyan na rin ang nakikita. Ibig bang sabihin na ito ay pabagsak na talaga ng tuluyan ang mga Duterte? How I wish. Lahat tayo, siguradong ganito ang gustong mangyari. Sabi nga ng ilan, ng mga diehard, lalo na, bakit daw ang mga Duterte ang pinag-iinitan? Bakit daw ang mga Duterte ang madalas ay tinitira? Nakafocus daw ang gobyernong ito para parusahan, para pilayan ang mga Duterte. Yun ba yun? Okay. Saan dapat mag-focus? Alam nga namang mag-focus si PBBM sa sarili niya. 'Di ba? At tignan kung anong anomalya sangkot ang Malacanang mismo. Ang lala naman yan. Ako naniniwala sa ngayon na lahat ng binaluktot na itong mga Duterte, lahat ng binaluktot na itong si Digong ay unti-unti na pong naitutuwid. At sa tingin ko, yan na po ang magiging senyales para bumagsak ng tuluyan ang mga Duterte. Bakit kailangan bumagsak ang mga Duterte? Pahirap na kasi sa bansa natin ang mga yan. Kung tutuusin, tama yung sinasabi ng isang UP professor na saang parte, saang banda nyo nakita yung pagiging leader material na itong mga Duterte, lalo na daw si Sara Duterte. Masaklap, malala. Sabi ng isang political analyst, matindi daw ang magiging tama sa mga susunod na buwan sa mga Duterte. Netong mga nangyayari, netong mga naglalabasan at umaalingasaw na baho ng mga Duterte. Inisa-isa yan, netong si Mr. Ronald Llamas, ang mga pagsubok na nahaharapin netong mga Duterte. Siyempre, alam nating lahat na si Digong ay nakakulong at mukhang wala ng pag-asa na makalabas pa. Wala ng pag-asa na makabalik dito sa ating bansa. Yan, sigurado ay makakaapekto sa posibleng pagkandidato nga daw na itong si Sara Duterte. Ay paano nga kung next year, February, ay meron na namang impeachment case na ihain laban kay Sara Duterte at matuloy na ang trial at tuluyan ng mapatalsik at mapatulan ng perpetual disqualification itong si Sara Duterte, talagang wala ng pag-asa. Ngayon po, ang daming naglalabas ang baho pa rin itong si Sara Duterte. Patuloy yan. Patuloy na naglalabasan. Siyempre, kamakailan din yung grupo po ng mga marami sila Kasama na rin dyan si Atty. Leila de Lima at ang iba pa, nagsampa na rin ng plunder case laban kay Sara Duterte sa ombudsman. At sa puntong yan ay posible na mabuksan na rin daw ang bank account na itong si Sara Duterte para makita yung transaction at mapatunayan lalo na talagang sila ay nakinabang sa mga pogo at syempre malaki daw ang kickback nga na itong mga ito, malaki ang kinita na itong mga ito sa mga drug lords. Drug lord money at pogo money ang ginamit na itong si Sara Duterte sa kanyang kampanya. Ulitin ko lang matindi ang tatama sa mga Duterte. Yan po ang pahayag ni Mr. Ronald Llamas.